Ako si Rodolfo Yabot alias Boy Aswang. Ito ang istorya ng mga tato. Sa Corazon kasi nung araw, magulo dyan eh. Yung tatay ko, naging ano yan, Teniente del Barrio. Umawat yan, napatay. Napatay tatay ko, kaya masama loob ko nung araw. 1960, piyesta ng San Juan. Gabi, namatay siya. Doon siya rasak. Doon sa may, nakita may waiting shade doon. Apo. Mga ilang taon kayo niyan? Siguro mga ano lang ako noon, may 10 taon lang ako noon. Nakita ko pero iniwanan ko na siya kasi sabi niya kayo ng tatay ko, umuwi ka na muna doon. Inuwi ko. Pag uwi ko, kasi may naawat siya doon sa Sibilita eh. Pag awat niya, pati siya nasama. Yun, nasa ang tatay ko sa puso. Kaya mula noon, malaki-laki na ako. Naging ano ko nung parang nawala ako sa sarili. Hindi ako nakapag-aral hanggang sa nagloko ko. Ang pinangako ko noon, gaganti ako. Masakit sa akin, kalooban. Eh, hindi ko alam na nasakit na pala siya. Bumalik ako eh. Pagbalik ko, nahanap ko wala. Sabi ng mga tao, dinala na sa ospital. Anong kasakit sa tatay ko, tigaron din. Kilala ko nga eh. Sinusubaybayan ko yun. Nadadrive siya ng Krami San Juan eh. Dapat gagantihan ko yun. Pero parang nawala na sa isip ko. Parang total, nagdusa rin eh. Nakulong siya ng 2 taon yata. Ano, eh. Nakulong din po yun. Oo, dahil ako ang testigo eh. Star witness ako noon. Tapos anong nangyari po sa buhay niyo, Lolo? Sa buhay ko ngayon, nasama ako kung saan kalokohan dyan, lahat. Hindi na ako nakapag-aral, grade 3 lang ako yata na naaral. Wala akong aral. Kaya ngayon, saan ako nagpunta, nasasama ako kung saan. Nakulong ako noon dahil nagrambulan doon sa taas, may patay. Yung may jump shop ng araw, nag-away yan eh. Longgo tsaka karay. Eh doon kami naglalamay kami sa burol. Ay, tumawag yung patay. Eh nandun ako. Eh ako kargado ako nung araw. Dala akong shot noon. Dami oh. May naitak nga, pati yung patay. Tumumba yun. Naitak yung isa dito sa leg. Ang ganawa ako, dami. Puta na. Nilabas ko yung shot. Kung shot ko, di bali lang yun. Piloto ko. Bang! Ang dami kong bala. Hanggang sa marami akong tinamaan. Multiple na naging asunto ko noon. Yung kabataan ko. Mga panahon na naglolo ko na po kayo. Ano na po yung... Nararamdaman ko. Oo. Nararamdaman ko parang nasisiyahan na rin ako sa mga barkada kung saan ako napunta eh. Napunta ako sa Olongapo, Cavite, Laguna, sumasama ako sa mga barkada kung saan. Hanggang sa bandang huli, siyempre, pasok ko sa kulungan. Sa kulungan naman, di ka namang pepersen kung gusto mong patato. Nung ano namin nung araw, tato ko to, tagal yan. Itong tato ko to, tagal yan, tumato na ito si Bernabe. Eto. Tsaka to. May pangalan pa siya, pati yan. Ito, Bernabe. Bernabe. Raul Bernabe. Bata pa yan, galing magtato. Patato ako, walang bayad noon. Kasi gusto mo, patato ko. Noong 1970 yan. Ano po bang pangkat na kayo? Sputnik ka. Siguro nung natataka ako naman, siguro mga 17 ako noon. Dito po sa labas yan, Lolo. Di sa loob ng kulungan to ni Toto. Yung aking binura ko nga. Binura ko nga, tinanggal ko Sputnik yan eh. Eto, planeta. Planeta yan. Binurado na po, no? Parang Binurado nga kasi nagkatakutan na ng araw. Pag may tato ka, uli ka, kulong ka. Binura ko. Sabi nga naman, sa ba't binabura ko daw? Eh, sabi ko, anong gagawin ko? Pakulong ulit ako. Pero nung araw po, nung kabataan po ninyo, magulo dito sa lugar po Naku, grabe dyan. Nung araw, kabila-kabila ng ano yan eh. Waray, Ilonggo, Bicol, Lucano, lahat, halo-halo, nag-aaway-aaway yan. Parang may nagsasadyang pagguluhin talaga yung lugar nung araw niyan dyan. Kasi Waray, Ilonggo, Bicol, nag-aaway-aaway. Ba't nagtataka nga ako? Bakit ngayon eh, nung panahon na ito, wala nang away. Paano na wala na yun? Parang may mga sulsul ba nung araw? Na politiko tayo ate, parang ganun eh. Mga pangkat din po ba yan, Lolo? Meron talaga. Pag wala kang pangkat, hargabyado ka nun. Pag wala kang katribo, Sputnik, Bahala, tsaka Komando, DNG, ganyan. Yan ang mga tatak na dyan. Pag nakita yan, di ba naman di nag-away? Hindi naman mukit iba tatak mo eh. Nag-away na kayo. Sa loob ng kulungan lang nangyayari yun. Doon lang nagkakaroon ng kampi-kampihan pag may nahargabyado. Yung araw ay sa amin away-away lang yun. Minana lang namin yun sa mga tatay namin, mga tsuy namin, away-away nila dyan ng Bicol, Waray, Ilonggo. Meron nga dyan, mga holdapper. Bicol, holdapper. Waray, mga tao. Yun naman sa Ilonggo, wala man din, patayin din. Parang lugar-lugar. Lugar lang Pag may lugar sila dito, dumayo ka po. Balang ka noon. Bakit po ba kayo nakulong? Ayun nga, yung sabi kasi na yung tuwag nga yung patay.
Dahil naglalabay kami. Tuwob na may rumayo na tigawaray din sa taas din. Yun, lumayo siya, dami mga dalang itak. Eh nandun ako, siyempre tatakbo ka pa na, wala ka ng takbuhan din. Dami open eh. Ayun, nilabas ko yung baril ko. Kasi dati lagi may dala akong baril. Di bali yun, gawang lanaw. Shotgun, binabalaan ko ng shotgun niya. Pagbalik, putok yun. Karga na naman. Wala nakalapit sa akin nun. Wala pa kayong tatak niyan? Sa loob nyo nakuha yan? Oo, sa loob ko yun nakuha. Dito kasi yung dyan sa labas, pag Ilonggo ka. Waray ka, waray. Lugar-lugar. Oo, pag Bicol ka. Kapi-kampihan din gano'n. Opo. Dahil nga magkakalugar. Oo, magkakalugar. Tsaka magkababayan, gano'n. Eh, bandang huli, magugulang na eh. Magkababayan, nag-aaway na rin. Bilang bata muna, bilang bata nung first time yun na. First time. O ano yung pakaramdam po ninyo ng mga panahon? Talagang mahirap, malungkot talaga yun. Siyempre, doon ka lagi. Pagising mo, buta na sa kulong na pala ako. Tapos mamaya, gugulat ka ulit, andyan na naman. Parang gano'n, balik ka na. Nawili na eh. Kaya pag nag-iisip ka lagi, di ba? Pero nung tunguli na, siyempre parang laya ka na. Wala ka na ginagawa, iniwasan mo na lahat yan. Inalis ko na yung mga barkada kong ibang mga kung saan galing. Sama pa nga ako sa hold up noon eh. Wala akong alam lang eh. Hold upper pala yung kasama ko. Nakalaya na kayo? Laya na ako. Hindi ko alam. Wala nga akong alam doon eh. Kaya nood kami ng saan niya liga, nood tayo ni Sini. Nood pa kami ng Sini no. Sa Sinirama. Tapos sabi niya, paglabas namin, sabi niya, bumili ka ng tali ng sintas ng Converse, tsaka dyaryo. Ano gawin natin? Basta, bili ka lang. Tapos mamili ka ng taxi bago Taxi, hold up, pati yung knapper na pala yung puto na. Hindi ko alam, wala nun. Pag tinatawag ako nun, hindi ako sumasama. Ano na yan, paglaya nyo na? Oo, paglaya na namin. Kasi dami na rin pari ng karancho kayo, di ba? Nung nasa kulungan kayo, ano man ang mga naging karanasan ninyo? Ang hirap doon. Una kasama ko doon sila Guding Kandado. Tapos pumasok yun sa kulungan, sa Muntinlupa. Napasok doon sa amin. Marang asunto noon. Kumakain yun sa semento. Nakubad. Nakasabay ko siya. Tapos sabi niya sa akin, bubunutin tayo kung kanin tayong judge. Pinunod kami lahat. Ako nabunot kay Aquino. Siya napunta kay Judge Villaluz. Takupot. Sabi niya sa akin, masisira ulo niya sa akin si Judge Villaluz. Pero unang hearing, tumayo sa sa korte. Contempt by korte. Oo, tumayo, tigas ang baho. Nag-alis sa mga tao. Nakakulang niya pala to. Tapos pangalawa, hiniring ulit siya. Kumain naman ng sabon. Bubula yung bibig. Parang taktik niya, parang may konting something eh. Ganon. May tama Oo, may tama na sa ulo kasi ang dami na rin sa Pasay nun, sa Malibay yun. So, Sputik yun, parang founder ng Sputik yun. Oo, matigas talaga yun. Labas pumasok yun, galing ng Munti yun, ladalhin sa Pasig para may vista lang. Kukulong doon ng isang linggo, tapos lilipat na naman ng Muntinlupa. Inabot nyo yung mga... Sige, Sputik, tsaka Oxoy, nagsakit ka noon. Oo. Hindi ko naabot yun, pero naramdaman ko nag-aaway sila noon. Nag-umpisa sa mga ganyan lang, yung mga tribo. Parang try mo si gano'n. Siyempre, gagantihan ka rin. Ang bandang uli, nag-try na yan. Sigsigi, tsaka Okso. Anong taon ba kayo na unang... Nakulong ako. Siguro, nakulong ako noon, 1970. Sa Muntian, Lumaya ako, 1971. Dahil nag-martial law. Yun, tawalifik na ako. Yung mga inabot yan, sila Boy Kamatis yan. Naririnig ko sa Muntinlupa. Kaya matitigas yung mga boso yan eh. Mga 12 pares yan, mga palaban yung Sputik din yan. Inuutusan nila yung mga bagong salang, parang binubuli nila. Hanggang sa tumitira na rin, gano'n. Minsan naman pag tumira yun, minsan iba pa aminin eh. Iba pa aminin yung. Hindi naman ikaw amin nun, lalo na kung mahal ka ng grupo. Pa-aminin iba. Yung mga kawawa to, di ba? Yun naman aamin. Gano'n nung araw doon. Kumbaga, inaalagaan nila. Oo, inaalagaan din nila yan. Parang katulad di sa atin sa labas. Yung mga huli dito, mga pektos sa drugs, di mo? Yung mga batang tirador. Yung tirador, tinatabi nila yung mga ano nila yan. Tagumpre ba yan? Kumbaga sa sabog, tinatago nila. Parang panlaban din nila yung mga ano nila yan. Yung binito sila Jaime Jose, Boy Pineda, 3 sila rumip doon kay Maggie de la Riva. Kakwentuhan yun doon. Titirahin talaga nila sana si Heling Gamboa. Una lumabas si Maggie de la Riva.
Base yan sa mga naririnig. Oo, narinig ko lang doon. Kwento doon. Kwento sa kulungan. Puro Narinig. kawawa ka lang doon. Wala kang ilalaban doon sa mga pulis doon. Takaalan ka lang doon. Papatay ka lang doon. Basta kung anong ginusto nila, talagang masusunod yun. Lumalaban dyan, puro karami, sundalo rin. Talagang may panlaban, may mga padrino sa labas yun. Kaya may nakakalaban yun. Mga sundalo nakakulong din. Oo, nakakulong na sundalo, palaban din. Yan ang mga talagang gumigera doon sa loob. Pero si Bimi, mga katulad lang natin, wala ikaw na kawawa ka lang doon. Meron kayo narinig na pangalan na Noli Patuga? Noli Patuga, yun, kasama ko yun. Nakasama ko si Noli Patuga. Si Noli Patuga, tirador ng Muntinlupa yan. Ang bayat niya, nakasama ko yun sa Pasig. Kasi galing siya ng Muntinlupa, rayot. Tinira yan. Parang siya lahat na buhay lang, no. Sabi niya, inaako ko na lahat yung kakusa natin. Nakalabanan ko ng sabayan talaga yan, si Noli. Sabi, Noli Patuga, buti sinabi sa akin. Nakausap ko yan, payat yun. Ano itsura niya, Lo? Ano? Payat, matangkad. Pero dahil tatuno. Pero matapang talaga. Malaban talaga ng sabayan yun. Kasi nakausap ko yung si Noli Patuga. Galing ng Muntinlupa, kaya lang namatay na rin yun. Namatay na yun kasi binalik siya sa Muntinlupa. Pero ako, banatan doon, lumaban siya ng gusto. Kasi binalik siya, may vista siya sa Pasig, kaya kinulong din sa Pasig mo na yan. Siguro mga ilang buwan, tapos nakakwentuhan namin. Parang ano siya doon safety siya. Nagkwento-kwento yung si Noli Patuga, at saka sila may tring demonyo. VIP yan doon. Tatigas yun, si Noli Patuga. Tirador yan, talagang parang tirador Ang galing. Lumalaban talaga yun, bakbakan talaga yun. Putok yun doon sa amin. Pambato yan ng Muntinlupa, si Noli Patuga ng Sputnik. Yan ang lumalaban talaga. Payat lang yan, pero yung mga isang tangkad mo ganyan. Payat ang mukha. Siksik ang katawan, pero malakas. Yun naman lang kasama ng betting demonyo. Kasi Eddie Peregrina, kita Sputnik yan Eddie Peregrino. Eddie yung Peregrino. nagbabanda. Yun. Gitarista. Namatay lang yan Sputnik niya, nagpupunta yan dito. Sila Eddie Fernandez naman, mga ano nila Rudy Fernandez. Ano yan, mga bahala yan, BNG yan. Pero nakakapasok sila kasi pag sila naghalo-halo, boso-boso, hindi nag-aaway. Noli Patuga, matapang talaga yan, kalaban ng Okso. Ay, yung mga Okso, sila Marga, matitigas yan. Sila Marga, Okso, papangit ang mukha nun. Ano talaga palaban ng mga mukha nun, may mga bukol-bukol ang mga mukha nun. Yan ang Talagang di magpapahuli ng mga mabuhay yun. Mga kalaban ni Noli Patuga. Alam mo na kalaban ni Noli Patuga, buti ba si Noli Patuga, maganda-ganda pa mukha nun. Ito kong pangalan nun, si Noli Patuga. Kaya sabi siya, kilala. At saka nakakwentuhan ko yun. Nasabi niya, tutubusin ko kayo lahat ni Sputnik. Tutubusin ko kayo parang Diyos. Siya sumago pa. Matigas yun. Grabe. Grabe yun. Grabe. Yan dyan, tsaka sila, tsaka si Guding Gandado. Ito, pag kumakain yun doon sa hindi nga nagbibisyo, nakahubad lang yun. Sa loob ng preso, sa loob ng jail. Tapos kumakain yun, binabat yung pagkain sa metodo, kinakain niya, no. Mga kasama yan ni Noli Patuga. Oo, mga kasama sa loob ng kulungan niya. Galing sila ng Muntinlupa, na-transfer nga kasi may mga asunto nga rin sila doon hatulan pa rin dito yan, sa Pasig Oo nga daw po sa Pasig. Ganun, gadalhin sa Pasig mo na yan. Kasi pag may nagawa silang gulo doon sa Muntinlupa, dinadala ng Pasig yan, doon pa binibistahan. Dadaan ka kala Judge Villaluz, sila puro bang bibiti. Iiyak ka doon. Si Judge Villaluz lang pag nakalusot ka, swerte ka. Kaya pag binunot yun, huwag sana po ako mabunot. Ang binubunot talaga ng mga walang ya. Talaga yung binibigay sa kanya. Talagang pag ganun talaga. Oo, matindi yan si Noli Patuga. Iyan ang hari ng Muntinlupa. Talagang tirador. Muntinlupa, si Noli Patuga. Buti sinabi mo sa akin. Nakakausap ko yan, personal. Sa loob ng kulungan na. Anong taon yan, Tay? Hindi ko lang alam kung anong taon yun. Siguro mga 1969, gano'n. 69, 70, ganyan. Kasi nakulong ako noon Opo. Nakulong ako noon, 6 na buwan. May mga nagsabi rin po sa akin na dyan nga daw po sa Pasig yun. Sa Pasig, ang pinaka-impyerno ng araw yan. Talaga. Impyerno yan ng araw. Yung Pasig City. Oo, Pasig, buti natanggal nga yan. Kasi yan ang kawawa tao dyan lahat. Galing sila Muntinlupa. Dadali siya dito dahil dito sa lilitisin Sa Pasig. sa Pasig. Bakit ganun lo? May asunto siya dito. May asunto siya sa Muntinlupa. Hindi siya pwede doon, tulan dito ang judge yan. Sa Pasig kahatulan mo na. Bibigay ka kay Judge Villaluz noon. Dito. Matapang talaga. Talagang lalaban yun kahit na ganun payat lang yan. Yan, isang laki niya yan. Pero mapayat lang ang konti sa kanya. Sino may artista ba siyang kamukha?
Wala artista. Parang mga katulad nila Palito, gano'n. Kaya to. Kaya to. Ganun, Pero mataba ng konti sa kanya. ganun ang Palito, mukha. gano'n ang mukha, matulis din ang ilong. Sinasabi kasi ng ibang na-interview ko, ex-army daw yun. Hindi, talagang maaaring may alam yun. Kasi magaling nga eh. Pero ano naman siya, kumbaga mabait naman siya. Oo, usap ko nga, mabait eh. Inaano niya nga yung mga grupo niya eh. Pinagtatanggol niya nga eh. Hindi mo nabuhay siya ng gano'n. Pinagtanggol lang yung mga barkada niya. Sinayang niya yung buhay niya. Siguradong puro din ang asunto no, mga away din. Wala naman tatakbong ibang away kundi no. Dahil sa Muntinlupa, uso yung mga patay. Karami, laguding gandado, mga ngayon karamba na. Mali na, kaya buta binit. Paano? Anong... Binaling doon sa Malibay, yung kalaban niya, pinangangan niya. Sa Lamunan. Guding kandado. Buding gandado. Kasama nila Noli Patugaya. Ngamitring demonyo. Yan ang mga ano. Mga kasama yan ni Noli Patuga. Oo, tinubos niya nga lahat ng kasalanan daw ng sisputik eh. Pero sa Muntinlupa kaya lumaban na sa bayan nun. Tangay talaga matapang yun. Dahil tama sa katawan nun. Oo, sa katawan yan, tama. Kaya lang, dahil tahi sa katawan. Tapang talaga yun. Putok yun si Noli Patuga. Warrior yun. Tsaka lalaban talaga yun. Eh kung di sa labas yun, di lalo kawawa ka doon. Kaya nga minahal niya, kaya nga tinumbos niya nga lahat na yung yung kasalanan dala ng smotic. Tubusin ko yan. Yun ang kwento sa alam ng kulungan. Doon sa Brigada 3 dito sa Pasig. Kasi nung dinala sila lahat dito, may mga asunto sila doon sa Muntinlupa dito sila pahatulan kay Judge Villaluz. Ganyan dyan, doon kayo sasalbi. Wala nakatapat sa kanya nung panahon nyo? Wala, talagang palaban eh. Lalaban yun, talagang lalaban yun. Talagang bigatin yun, si Guding Gandano, sila Mitring. Sanay sa loob ng kulungan yun na kahit Bartolina mo yun, nilalagyan pa ng tubig yun. Kasi yun eh, nagiginig yun doon. Pero, kaya nangayayat yun. Sinasabi naman ng ibang na-interview ko nga na matatanda, dalawa daw ang pangalan na nagpapaliksaan. Pangalan daw ni Noli Patuga at saka pangalan ni Boy Kamati, matitigas yan. Mga kasi yan, gagaling ng bunganga niyan. Gagaling, babatayin ka lahat yan eh. Magagaling sa mga kaibigan, lahat bibigay sa'yo. Kaya, mapapahingaan nyo ka sa kanila. Nagutos yun, gagawin mo yun. Pagka mahal ka niya, hindi ka naman iba pa aminin nun. Ganun nun. Nagkaroon daw po ng inggitan. Siyempre, ganyan yun eh. Pagka pumuputok ang pangalan mo, kaingitan ka titirahin ka din. No? Pagka ka rin, pag-interesan ka din. Yan kasi, pag mabanggo ka ng pangalan mo sa loob ng kulungan, lalo kung may tataka, alam to, tumitira to, masapawan tayo to. Ganun, parang ganun din. So kapag natira ko yung may pangalan, sikat ka naman. Pero pag interesan ka pa rin, akala mo palitan lang ng pangalan. Palitan niya, no? Ngayon, yung iba magugulang. Tangang bubuyo na yun, magagaling ang buhanga. Mambubuyo ng iba yun. May mga iba matuso. Nang bubuli ka nun. Yung mga utusan mo yung dadaanin mo sa ganon. Namulama siya, sisikat ka na, ganon, parang ganon. Parang binubuyo mo. Siyempre, alam, matapang ka eh. Hindi ko kaya to. Hindi ko titirahin to sa ganitong diskarte. Ipapautos niya. Oo, pauutos lang sa iba. Bubuyuin ka lang noon. Kasi Boy Kamatis, diyan magaling. Magaling ang bunga si Boy Kamatis. Sa ganun, mga buyo-buyo, yung mga buyuin ka para tumira ka. Pagdating sa kulungan kasi, maaaring ganyan, selos-selos lang yan. Kaya, nainggit siya. Papapag ka talaga doon. O kaya, meron ka kahit pares kayong pangkat, Oo, papapag ka rin doon. Kaya pagdating sa kulungan, kala mo safety ka na doon. Yung iba, kita mo, kahit ngayon, nakakapasok sa kulungan, nakakalabas eh. Tapos gulat ka, nanalo pa sa politika. Di ba? Isa, nagagis sa Granada siya. Tamo, nag-isa lahat yung mga trigger doon. Nag-isa Granada. Naging tao ni Kinulong niya lahat yung mga tirador doon eh. Nag-isa ng Granada eh. Puta, hindi sumikat siya. Gago yun. Tayo lahat ngayon. Siya ngayon. Paano po ba kayo binansagan na Boyaswang dito? Kasi pagdating nga kasi nung araw nga, pag lumalabas ako ng bahay, nakaterno ako itim, nakakonverse ako itim. Hindi ako nagpapakita, siya nakabonit ako. Kasi ang kalaban ko, pag nakita ka, tuturo ko na.
Ay kung wala sila makita, sino tuturo sa'yo? Ano yung tuturo sa'yo? Wala. Uniforme ko na nung araw, tinapon ko na yun. Ano pong lakad nyo nung Nung araw, kasi nasasama rin ako sa tirahan nung araw. Minsan, nasama rin kami sa kay Marcos noon. Yung tirahan kay Marcos, nakit namin yun. Naboy Limpin. Yung Marcos, yung bahay niya, nung tumumbay yung Sinama kami ng mga polis. Dahil kasi yung isang amo namin, tao ni Salonga, sequester. Nga nasi-sequester, yung pala nag-aakit ng bahay nila Marcos noon. Pinaakyat, pinananakaw. Ayun, nagnanakaw nga sila, Boy Limpin. Kasama nga ako. Nakit namin yun. Dahil ako yun. Kaya lang, hindi namin magalaw naman. Dahil siyempre, may mga sa kanila may bibigay. Bigyan lang kayo. Bigyan lang kayo magkakano lang. Bigyan ka 20, 30. Yung mga ninakaw lahat kay Marcos, yung mga canvas na mahal. Mamahal ng canvas mga painting doon? Painting yun. Kano yung mamahal. Ito, binibenta kay Jolisa. Ginagawa naman ni Jolisa. Pinabalot siya. Bisnosoli kay Marcos. Chicken feet lang. Ayun ang mga... Pektos na ninanakaw ng mga PCGG. Pag kami ang nagnanakaw, may mga tao sila. Iba-ibang grupo lang. Pag nanakaw yun, yung mga painting, yung mga mabigat yung authoring iba Nakachamba ka doon kay La Mona Lisa, tsaka kay Juan Luna. Buta $1 million rin, binibenta lang 100,000. Nung araw naman. Nung araw yun. Pero ngayon, $1 million na yun. Binibenta nila doon. Ang dami rin nakaabang ng mga polis dyan. Bahay na. Pag mayroon nagnakaw, huliin ka rin. Agawan buko. Agawang buko. Ang nakabag na. Ang laki ng bahay ni Marcos dyan. Doon sa Wilson, yung kantong-kanto doon. Ang daming exit doon. Ang kadalasang lakad doon, yun nga, yung mga painting na yun. Hindi, lahat ng pakikinabangan sa bahay ni Marcos, pati yung lahat ng mga antik, ng mga makukuhang mamahalin. Binibenta nila, alam mo kanina binibenta. Booking yun kay Jolisa lahat. Ang ginagawa naman ni Jolisa, ito yung ninakaw sa inyo. Bayaran mo rin, binayaran ko rin yun. Parang ganun. Nahuli si Jolisa. Sinusoli, kumaga parang... Sinusoli kila Marcos din. Buto, bali, wala nga, bayaran din kahit magkano. Bakit aswang ang binansag sa Binansyang sa akin kasi aswang. Pag nasa dilim na ako, nawawala ako. Kasi nakakulay tip nga ako Wala akong makikita sa akin. Tsaka kung kumilos ako noon, talaga mahinin. Diyan sa inyo, malapit dyan sa inyo, dyan sa may bakery. Yan dati headquarters ng mga tirador Diyan, namumugad lahat yan. Yung mga sakogang, stribugang, diyan yan kikita. Diyan yan nagbabari sila nung araw. Sakogang, yun itong huli ng mga pinapay na nakasakogang. Yung naman stribugang, yan ang mga tinatawag nila, nila Jinggoy Sese. Yan ang mga nang-hold up sa jeep. Mga kinukuwala, mga lahas. At tumatalon dito yan. Pag tumira yan sa may Aurora, ikaw, diretso ka. Ngayon yung pulis, pasalubog na. Sila na pa. Di mahuli yun. Gagalig bumaba ng jeep yun. Stribugang, sila Jinggoy Sese. Pinatay yun. Di ba na pelikula yan? Oo. Pinatay yun. Yung pulis, tinamaan dito. Sineta, bulag yun. Pero sila lahat patay yun. Ilan taon na ba kayo ngayon, 78. Boundary na nga ako Balik muna tayo dun nung nasa kulungan kayo. Sino yung mga kalaban naman na naalala ninyo? Hiwalay-walay naman yun Pag alam na magkakalabang kayo sa grupo, hiwalay-walay yan. Anong pangkat yung Okso, BNG, pinaghihiwalay yan. Di pinagsasama yan doon sa kulungan. Kaya nga, pag nagtitiraan yan. Kasi minsan, siyempre, pag nasapawan mo, lalo may pangalan, tirahin ka nun. Katulad sa Pasig, ang mga kilala dyan, karamihan, puro Batang San Juan. Si Decio Cruz, Batang Salapan yun. Si Mitring, Batang San Juan. Sila Choice Espinosa, mga Batang San Juan, Four Corner. Mga matitigas ng araw dyan sa San Juan, sa Agora. Makikita ko yan dyan, lagi nang-standby yung mga loko dyan dyan. Walang ginagawa, kundi bambalo ko lang nung araw. Sila Ben Flores. Talagang pinakamabigat talaga, Okso kalaban yan. Okso na talaga ang yan. Kaya kita mo, Okso, sige-sige ng laban. Nung panahon wala namang bahala. Wala na ilagay ng bahala, walang komando, walang Puro yan lang. Yung dalawa lang yung nag-away. Kasi nga, inggitan yan sa kanyang-kanyang grupo nga Tsaka nasa Pawan. Parting Bisaya po yun. Oo, yan. Tsaka isa pa. May mga parting spotty kasi mga batang Maynila yan. Manila boy. Manila boy, mga Okso. Uta karamihan, bundok yan. Para patapo ng mga mukha nun. Kaya takot sila doon. Lumalaban din yun. Pag dumating nga daw sa brigada yun, barko-barko sila, bus-bus lang Sila barko-barko. Yung mga Okso, Bisaya. Oo, dami.
Pag mga Manila boy, boss. Manila boy, siyempre, alam mo, medyo decente, tsaka ano eh. Parang mga asyong salonggan dating yan, tsaka sila baby face, gano'n. Oo. Manila boy. Paano ba kayo lumaya pala? Lumaya ko, kasi nagkaroon ako ng preliminary hearing. Kasi yung asunto ko dito, dating sa San Juan, lahat yun inamin ko, pinirmahan ko. Kasi natatakot nga akong bugbugin. Inamin ko lahat yun. Pero dating pala doon, laking asunto pala yung multiple. Multiple frustrated. Pero ilan po ba yung nadali nyo nung panahon na yun? Madami talaga. Kaya, pero hindi naman ako nakamatay noon. Karamel lang mga namatay na rin sa sakit, sa tama ng bala. Yan. Ngayon, ang nangyari doon, tumagal ng mga 6 na buwan yun. Ngayon, nilaban ng nanay ko. Tsaka yung abogado, parang bayaw ng nanay ko. Alam mo, tinuruan ako. Halika nga, sabi sa akin, ano asunto mo? Takala ka niya, matinamin mo eh. Pinirma mo. Pinirma mo yan. Hindi ko alam eh. Sabi niya, literate ka eh, di ba? Nakaya ng aral mo, literate lang mo. Palalabasin natin, literate ka. Wala kang alam. Walang pinabasa sa yung papel ha. Blanco. Sabi mo, blanco yan. Pagdating sa dyan, blanco. Tapos may guhit na gano'n, pinirmahan mo lang. Sinabi mo, pinirmahan mo. Ay magkakaroon ka ng panibagong hearing. Alam mo yung nangyari doon sa investigador ko? Kunti, by court. 2 taon nagpahinga yun. Tanga papi. Sinong gagong pipirwan yan? Putang multiple frustrated yan nilagay mo. Hindi, namin niya na pinirmahan niya. Kaya pinirmahan. Wala kang medical, wala kang wala kang firing pin test. Hindi mo man lang pinaring pin test siya para may ebidensya ka. O tsaka hindi siya tinuturo ng complainant. Hindi ako tinuturo ng complainant dahil complainant eh. Ito ba? Ginagano, parang kaya tinawag ka akong beso taklubi yung mukha ko eh. Alam mo nga nangyari sa absuelto ka ako. Ano naman? Rodolfo Yabot, wala tayong ebidensya. Dismiss case. Puta, gulat ko. Laya ko. Nagulat yung mga kasama ko. Pero talagang pamin ako nun. Talagang ako gumawa. Ginawa ko talaga yun. Talagang minag ko yun. Kaya lang, loko rin pala talaga. Doon ko nalaman mga abogado, loko-loko rin. Marami pala palusot talaga. Pero tinuluyan nyo yun, yung taong yun? Yun, basta binalagat yun. Multiple nga asunto ko dahil siya niyan dala ko eh. Tumba, maraming tumumba doon. Maraming na-hospital doon. Puro hospital o may patay wala, may patay lang. Pero wala akong nalaman may patay doon. Kumbaga sugatan? Sugatan. Parang multiple frustrated lang gano'n. Kaso, tagal-tagal, siyempre, namatay na rin yung iba. Ako, dahil ko tama, yun. Pati nga. Ano mga tama ko? Dahil ko tama ng kutsilyo, itak. Dito, warat yan. Ito baril, Ito baril, lagusto dito, yan. Lagos yan dito, hanggang dito. Tapos sa ulo ko ito. Tagayan. Tapyas yan. Nakalundo yung ulo ko. Ano nangyari? Kapit-kapit ko yan. Dala ko sa UAR-an. Ito pa, Tama ko. Dahil yan dun sa, yan yung may lamay na yan? Ganti na sa akin. Ganti na nga sa akin to. Paano yung ganti na yan? Sige nga, Yung nasa lubog ko siya eh. Hindi ko masyado akong tiwala sa sarili ko rin eh. Yun ang sinasabi ko, pag-iingat ka, pag nakasakit ka, masakit din pala masaktan. Nanggantihan ako. Yan, tinira nga ako. Pinagtulungan din ako sa kalye. Pero langlaban ako. Tapos nakatakbo ko. URM. Nabuhay ako. Teka lang, tawag dun. Di ba, pinutokan nyo sila? Dati. Mga ilang buwan na nakalipas yun. Tapos parang nakalimutan ko, nawala sa isip ko nung meron pala ako nung ginawa. Namukaan pala ako nung. Namukaan ka. Tapos, paano nangyari? Binira ako na. Saan kayo Diyan kami nakita rin, sa taas din. Nandun siya sa taas din yan. Yung pinangyarihan din. Paano nag-umpisa? Sa lubong kami. Sa lubong kayo? Tiwala ako, kala ko wala nakakalam nga dahil nakataklobo mo nga ako. Kilala pa na. Di yun, nagantihan ako. Masakit pala pag nagantihan ka. Warat yan, hanggang dito, ang talas ng kutsilyo, sinangga ko yun. Yan hanggang dito yan. Tapos dito. Hindi na yun, tinagayan? Hindi, yung kutsilyo yan, nasangga ko. Kailan matalas yung kutsilyo na ito. Ito naman baril naman to kay Boy Limpin. Yan. Doon din yan. Hindi, iba naman. Sa naman yan. Yun doon sa pagnanakaw namin sa kay Marcos. Tapos ito, itong... Ito yan, kasama to dito. Laylay yan, nakalaylay ang book niyan. Okay lang ito. Ito. Nakalaylay yan.
Ang haba yan. Tsaka sabayan. Tsaka to. Tatlo. Saktan. Pag tama yan dito, tumama sa katawan ko yan. Sinangga ko yan. Las-las yan dito. Buti tumama dito. Kung di tumama rito, hindi talaga sa dibdib ko yan. Ilan bumira sa inyo? Dami nun. Naabangan ako. Siguro mga 5 rin yung tumira sa akin. Paano nakalusot kayo niyan, Lo? Nailagan ko yung iba. Tsaka iba, ninerba siguro. Dahil may dala rin ako kutsilyo nun. May dala rin ako kutsilyo, pinanghataw ko rin. Iba, hindi ko alam kung mga tinamaan din, kung ano. Nasaktan din. Nagtakbo na. Takbuhan. Takbo din. Hanggang doon na pa sila. Wala mangyayari sa'yo pag ganyan lang gagawin mo. Ano po yung nagmulat sa inyo para tumigil na sa mga Ayun, yan isa pa. Mula noon, may nakakausap ako ng mga ganyan para religion. Pumasok ako ng religion, simba ako. Yung nakikinig ako, yung pagliligtas talagang pala mabait ang taas. Talagang kailangan gaganon. Tapos sumama ako sa mga lahat ng religion, binagbabasa ko. Talagang pala mali ang ginawa ko rin pala. Kaya nagbago ako. Hanggang nag-asawa nga ako, naanak ko yun sila. Napa-eskwela ko sila. Lahat yung mga babae na patapos kong first year college. Dati ba may Diyos kayong kinikilala? Kasi dati isang Christian din ako dyan kay Father. Diyan sa simbahan yan. Kumbaga, may kinikilala naman kayong Diyos. Siyempre, kailangan yun. Tapos, nung bandang huli na. Kumbaga parang naligaw lang po Oo, kayo. parang naligaw lang kami nung ano. Meron po bang isang pangyayari na nagmulat sa inyo na yun nga, ay teka lang, parang kailangan Oo. Hindi parang bang natahuan ako. Mali nga pala yung ginagawa. Ngayon sabi siya, gagantihan ko na sana yung driver pumunta sa tatay ko, huli ko na Kaso naalala ko, parang nagbago isip ko. Sabi ko na nagdusa naman to dalawang. Tsaka isa matanda na. Kaya pinabayaan ko na rin. Hindi ko na sana sa akin yun, dun sa jeep. Driver siya, madami mapapamak ka. Wala na, nagsisimba na muna ako. Para mo nabasbasan ako, tsaka para mo iniwalis ka na lang sa mga pagkapamakan, yung mga pamak. Kasi pag nakilala ka niya, bago lumabas ng simbahan, nababasbasan ka. Parang babawasan ang kasalanan. Tsaka ginagabayan ka. Totoo yan ka kung ang buhay ng tao ganyan lang, sandali lang. Mamatay ka, wala magagawa sila. Ako nga, sabi ko, todos na ako naself pa ako. Parang mawat sa akin na huwag mo nang gawin yan. Walang mayayari siya. Tsaka nagano ko sa kanya, umiling ako. Basta mabigyan lang ako ng trabaho. Kaya nagtrabaho ko noon. Nung natrabaho ko, nagulat nga sila. Di na nakatrabaho pa ako, di ba? Naka-retired pa nga ako sa trabaho, di ba? Ang dadasal ako, basta kailangan tanim sa sarili mo na talagang ayaw ko na. Surrender na. As in, nawala na talaga yun. Oo, nawala yun. Di ba kita mo, dati laging... Magustuhan yung... Oo, dati pag napapama ako, nakukulong agad ako. Minsan napapaaway ka agad. Kasi wala ka lang kontrol Ano po yung sinasabi ninyo sa Panginoon? Sabi ko sa Panginoon, sabi ko nga bakit ganito? Kami pa mahirap ang dapat gumawa ng kalokohan, magnakaw, dahil mahirap kami talaga Ba't yung mayayaman pa pag nagnanakaw? Bakit kung sino pa yung mahirap, siya pa nakukulong? Kaya nga sabi ko nga, ba't ganyan? Pala talagang mali pala. Kailangan talaga sumunod ka talaga. Huwag mo kayain yung iba. Kaya sila. Humingi rin kayo. Siyempre, humingi ka rin ng Siya lang, humiling ka rin sa kanya. Dahil kung hindi ka humiling, hindi ka bibigyan nun. Pero humingi rin po kayo ng kapatawaran. Siyempre. Alam niya, pag may ginawa ko, sabi ko, Diyos ko po, tawarin mo ko. Kaya ako nakagawa ng ganyan. Bigla lang ako. Ganon, parang ganon. Sisimba ka. Kasi magaling nga magpatawad yun Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, pinigilan ko na yan. Bago na ako, nagtrabaho ko na gusto. Talagang pinasan ko lahat yung trabaho. Hanggang sa naka-retired ka ako sa trabaho. Base po sa buong karanasan po ninyo, simula nung pagkabata ninyo hanggang ngayon po, ano po ba yung pwede nyo maipayo sa amin na mga kabataan? Ang talagang dapat dyan, talagang mag-isip ka. Talagang mag-ano ka. Tumawag ka talaga sa Panginoon. Kasi number 1 yan Kasi pag hindi mo ginawa yan, lagi kang malalagay sa alanganin. Saka yung trabaho, kung ang trabaho mo, yung trabaho na lang. Basta wala ka nga lang gagawa ng mga masasamang parte, tsaka yung pag-ano. Hindi ka kasama ng mga kasama mo, tsaka yung sa ibang tao. Kung marunong ka magkumbaba, magpatawad, gano'n lang.
Yan lang ginagawa ko sa buhay ko nun. Paano nyo pinagdaanan yung pagpapatawad? Kasi base sa karanasan po ninyo, hindi napatay po yung tatay nyo eh. Kasi kaya ko nga pinatawaran niya eh. Nagawa mo nga yun eh. Ikaw nga napapatawad ka eh. Ikaw hindi ka magpapatawad. Siyempre ganun lang. Titignan mo, ba't mo mali na yan? Huwag kang sumama. Alam mo na mali, tapos sasama ka pa. Di ba pahamak ka? Kung siya, iwas mo yung sarili mo. Kung hindi, pagsabihan mo siya kung kaya mo. Ganun lang. Ako, ganun lang ginawa ko noong araw. Tumagal ang buhay ko na ngayon. Marami kasing ano ngayon, Maraming buyo. kabataan, mapupusok. Mapupusok yan, isa pa. Ayan, Ang bata nga mapupusok. bigyan nyo ng payo yan. Oo, dapat yan. Binibigyan pa ako pag nakita ko mga bata dyan. Kaya may 5 piece. Bigyan ko siya. Bigyan ko siya. Ako, dapat pakabait kayo, mag-aaral kayo. At saka pag alam nyo masasama, huwag ka lang sumama. Kung ayaw nyo umiwas kayo. Para makaligtas kayo sa mga kapamakan. Tsaka para maabot nyo yung ganyang edad na 70. Maka-retired ka. Ako, pensionado pa ako. Isipin mo, may mga kang biyaya na gawa sa akin na. Magbalik loob sa Diyos. Ayan. Ito lang, ang masasabi ko sa inyo na dali mo iwasan yan pag gusto mo. Pilitin mo lang sarili mo. Tumawag kayo lagi sa Panginoon. Lagi mo babanggitin yan. Pag matulog ka, kahit paano, krus ka lang. Sa umaga, pagising mo, pasalamat ka. Kung nakakakain ka, kahit paano. Ayun, salamat. Nung araw, wala tayong pagkain eh. Wala tayong television ganyan kalaki. Wala tayong ganyan motor, wala tayong kalan ng ganyan. Talaga nung araw, kumakain ng mais. Yan ang biyaya ng Panginoon. Alam mo kung sino ang mga api, yan ang binibiyayaan ng Diyos. Yung alam nilang argabyado lagi. Yan ang pinagpapala. Tandaan nyo yun. Magsikap ka rin. Kahit paano, banat na banat, kahit walang aral. Trabaho. Hanggang sa bandang huli, magugulat ka na lang, andiyan ka lang sa trabaho maganda. Kahit na elementary pinag-aralan mo, diskarte lang. Tapos yung bang sumusunod ka lang. Taka nga ako, paano ko lang regular? Paano ko lang nakaretire? Hindi, para saan? Dali lang yung taon na. 20 taon lang, meron na. Gulat ako, retired na ako, 65 na ako. Kaya nga sabi ko po na Blessing yun tayo. ganun, kaya ganun kabuti yung Mas malakas pa. kaya sabi ko nga sa kanila, pilitin baguhin yung sarili mo. Ang alak, madali lang yan. Pag gusto mo, pwede ka uminom. Huwag lang sobra. Katamtama lang, hindi naman nauubos ang alak. Pwede ka uminom. Kung may trabaho ka bukas, hindi ka na makapasok. Kasi sobrang ang kainom mo. Tsaka yung overconfidence mo, nagpuyat ka. Hindi mo nilala, may trabaho ka. Kaya ako tinatuyan kasi siya nagtato niyan. Naging kaibigan ko rin yan sa labas. Sawa to parang sawa. Bomba sarado yan, talagang sakit. Yan, Sputnik yan. Sputnik yan, sa binura ko lang. Kasi nagpabura ako nung araw kasi ayoko na nga may tato. Gusto ko na. Bakit ayaw niya ng may... Ayoko na may samaan, nilalayo na ako sa kanila. Siyempre parang lumalayo ka na rin. Ayaw mo na magulo So, para makaiwas ka, lalo na kung meron ka ng mga anak, may pamilya ka na Ano pa gagawin mo doon? Kasama ko pa rin sa kanila. Kaya Hiwalay ka na, magtrabaho ka rin. binuran niya. Oo, kaya binura ko yan, para wala sila masabi. Okay na yun, Lo? Kasi, Okay na yun, Lo? Salamat po, Lo. Sa istorya na binitawan po ninyo. Ay, maraming salamat, thank you rin Ako si Boy Aswang. Ito ang istorya ng tattoo ko.